Jr. O ano sinasabi ni Marcos Jr.? Korupsyon daw po, mga kapatid, ang dapat nating sugpuin. Oo nga. Oo nga. Oo nga, Junior. Litong-lito na rin kasi ako sa kanila. Oo nga. Oh. Asan si Saldi? Oh. Diba? Tsaka, asan na si Saldi? hindi nga mapapauwi si nag-announce Saldi. ka din ho ba Ginoong Pangulo? Oh. Asan na? Mm-mm. Asan na? Parang dinribol na naman kami. Sige, Ito tuloy si mo. Marcos, si Marcos, Oh. si Junior. Kahapon kasama niya yung German yung joint press conference. Na kasama yung German president si Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang. O ano sinasabi ni Marcos Jr.? Sabi niya, yun daw pong corruption is worst sin. Sabi niya, as serious as it can get every government. Sabi niya. Not every government, every entity, every business, etc., etc. Corruption daw po, mga kapatid, ang dapat nating sugpuin. Oo nga. Oo nga. Oo nga, Junior. Litong-lito na rin kasi ako sa kanila. Oo nga. Oh. Asan si Saldi? Oh, bakit? Di ba okay yun? Nagsalita na siya eh. Gusto niyo pa ng aksyon? Okay na yun. Okay naman eh. Hindi ba? Tsaka, asan oh. na si Saldi? Hindi nga mapapauwi si nag-announce ka Saldi. din ho ba Ginoong Pangulo? Oh. Na, magandang balita, hawak na ng check. Asan na? Asan na? Parang dinribol na naman kami. Dali, puputulin na naman to. Puputulin Sabihin mo sa yan. digital, gagamitin to. Siguradong I-upload hindi ito, lang. Tsaka hindi, gagamitin na nila yan. Uunahan na nila. Hindi Magagamit na yan. Pero, isasagot, malamang ni Auntie Claire, Palace Press Officer, Ted Filon, nakapag-apply nga ng asylum. Pag nakapag-apply ng asylum, hindi nga namin mapapauwi. But I get you, partner. Dapat kasi sinasabi din nila at pinakikita nila sa publiko yung efforts of bringing Zaldico Pati home nga sa here in the ombudsman. Philippines. Pati nga sa Ano na, guys? Pati nga sa ombudsman. Oo. Di alam mo, Diba? para matapos sa ito at makitang wala talagang kinikilingan, I am also with you. Ipatawag yung mga with me? I'm with you here, partner. Ipatawag yung 18 Maleta Boys, Cargadors, 18 Marines, kung ano man na ang tawag sa kanila, 18 Candles, char. Kasi kahapon parang ano sila parang may debut, di ba? Yung setup. Anyway, ipatawag sila ulit sa Blue Ribbon Committee hearing kung sino man maging chairman yan. I-cross-examine nyo. Hanapan nyo pa ng mas matinding ebidensya at yung mga nababanggit even noon pa. Ipatawag nyo na. Sige. So ngayon po mga kapatid, meron silang sinasabi, si Ginoong Cayetano tinanggap na niya, na yung kanilang isang kapanalig lumipat na sa kabilang kampo. Alright. So, magkakaroon daw po, sabi po ni Senator Raffy Tulfo kahapon sa ating panaya, most likely po magkakaroon na po ng paghahalal sa mga chairman. And then, impeachment trial. July 27 po, yung second regular session ng Kongreso. So doon po, simulan na naman po ang trabaho nito mga committee ito. So kung maaari po, gawin ng priority. Yung sinasabi po nitong si Ginoong Cayetano na, ano ngayon, kung sa inyo na ang majority, ano ba ang Blue Ribbon Committee? Center ba ito ng ating diskusyon dito at trabaho? Ay oo naman, I agree. At kung hindi yan bibigyan po ng pansin itong sila Gatchalian, abay ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Mararamdaman natin kung talagang sila nandidiyan sa pagtatakip. Noong ko pa sinasabi ito paulit-ulit na. Ay ayoko ho namang araw-arawin to. Baka magsawa na rin kayo. Oo. Tapos, sasabihin nila sa comment section, okay yung dalawa. Nasa na yung t-shirt nyo. Kayo naman, Miyerkules pa lang. Bukas. Ay, te. Webes pa lang, magsusuot na tayo. Biyernes. Ikaw naman excited sa weekend Di ba mga kapatid? Tama. Uulitin ko po for the nth time, sa amin po lamang mumunting kaisipan. At sa amin pong mumunting kakayahan na maghayag po ng aming damdamin sa aming mumunting palatuntunan. Pakinggang kakaya nila sa iyong mumunting mga hinaing. Tuloy natin ang paghahanap sa accountability. Hindi lang yung kay VP Sara, barya nga iyon na may tuturing sa iba. Kasi ito mga kapatid, yung picture nakita ho ninyo,
bongga. Taob yung bilyaran nila Bryce Hernandez. Hindi ba sa nakita mong bandal-bandal na pera? Yun nga, no? Nagbanggit ng mga bangko, nagbanggit ng mga pangalan, nagbanggit ng mga bagman po ng ganito, ng media, nagbanggit ng ganire. Isa-isahin natin yan. Di mag-araw-araw kayong mag-hearing ng Blue Ribbon. At yan ang ating challenge sa Gatchalian Block ngayon. Ituloy nyo. At itong Cayetano Block, mo kayo mag-boycott, umattend kayo, mag-motion, kayo maging bantay ng bayan. Hindi rin po naman kasi yung kapag tinutumbok na yung kasama, kaibigan, pare-pareho lang eh. Paano kung tinuloy tapos ayaw magsi-attend? Paano? Kasi last time, di ba? Nagkaroon na ng hearing eh. Hindi sila nagpunta. Ang ginawa nila, umakyat din sila dun sa kwarto. Kasama si Senator Robin. Bigyan natin ng pagkakataon. So, pwede pa take two ulit. Kung sakaling itinuloy at ipinatawag at hindi nagpunta, paano? Sinong hindi nagpunta? Yung, halimbawa, 18 bagman ulit, hindi nagpunta. We will cross the bridge when we get there. Okay, let's cross the bridge. Kung matutuloy ang hearing. Hindi ba? So, again, tayo pong lahat, ikaw na taxi driver, lalo na hindi ka pa nakaka-boundary ngayon, lahat tayo may stake dito. Kaya kailan ba matatapos na ang ombudsman? Matagal pa yon. Pero may sinasabing ombudsman kasi ganitong karaming kaso, etc. Yung nga ang tanong namin, 200 cases nasaan na si Eric Yap? Sinasabi nung una, binanggit pa ho yung kanyang pangalan, pati yung kapatid. Di ba nag-press con siya? Asa na ngayon yung kaso nito? Ba't nasa labas pa? Kung totoong may ebidensya. Di ba? Nag-press con si ombudsman, nabanggit yung siya at yung kapatid na umano ay may kaugnayan sa mga kontrata ng DPWH. Nasaan na ngayon? Nasaan na yung mga contractors? Tama. Kaya nga So, hihintayin ba natin yung ombudsman o NBI na nag-iimbestiga dito? O sabayan na po ito ng Blue Ribbon Committee nang magkaalaman tayo kung totoo na gusto natin mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa napakalaking iskandalong ito na hanggang ngayon nakabaon pa rin ang Pilipinas, hindi makaahon dahil tayo po ay hinigop ng kumunoy ng korupsyon. Mahiya naman kayo. Yan ang sabi ni Junior, ni Pangulong Junior. Kaya natin po ngayon, mahiya din kayong lahat na mukhang ang gusto ko nga yata magkalimutan. Never surrender. Halika!